Nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso na alisin na ang pagpapataw ng system loss charge sa bill ng kuryente. Mangyayari ito kung aamyendahan ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law. Sa talumpati ng Pangulo, sinabi niyang hindi kasalanan ng consumer kung nagkakaroon ng system loss. Ang system loss charge ay singil na pinapataw sa mga consumer para sa kuryenteng nawala mula po sa distribution system. Karaniwang dahilan dyan ay ang technical factors kung tawagin o di kaya pagnanakaw ng kuryente gaya po ng mga jumper cable. Pakinggan po natin ang bahagi ng speech na yan ni Pangulong Marcos sa SONA. Kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon. Nanghingi rin siya ng tulong sa Kongreso para magkaroon ng batas na tutulong sa mga Pilipino na magkaroon ng solar panel sa mga bahay. Ipinagmalaki ng Pangulo ang 200 proyekto na magdadala ng supply ng kuryente sa bansa. Kabilang nga rito ang tamang paggamit ng nuclear energy. Ito ang bahagi ng SONA tungkol dyan. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, malinaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang Sariling Kuryente Act. Welcome naman para kay Speaker Bogie D ang panawagan ng Pangulo na pababain ang presyo ng kuryente. Hamon daw ngayon sa kanila ay tiyaking maisa sa katuparan ang mga panukala na makakatulong sa mga Pilipino. Pinuri naman ng Trade Union Congress o TUCP, ang Trade Union Congress of the Philippines, ang kagustuhan ng Pangulo na tanggalin ang singil sa system loss. Pero kung gusto raw talagang mapababa ang singil, dapat ding buwagin ang 12% VAT. Kabilang din si pinagmamalaki ng Pangulo ay ang utos niyang agarang pag-refund ng anye sobrang sigil na mga kumpanya ng kuryente. Gayon din ang suspensyon sa pagpuputol ng serbisyo ng kuryente para sa mga hindi agad makabayad. Ipinag-utos din ng Pangulo na payagan ang utay-utay na pagbabayad ng kuryente. So last week you were talking about this in the Senate, di ba? In the Senate. Yeah. Oo, yung bill shock. Bill shock. Oh, Na what did dapat nga ang yun din ang pinupush ng mga senators na kung pwede utay-utay yung bayad kasi nga na-shock talaga yung mga tao sa laki nung bayarin past few months na. Yeah. past few months But na. you're talking about yung increase doon sa singil sa kuryente. What they're talking about here is yung generally talaga mataas ang, ang presyo ng kuryente sa Pilipinas. Correct. From the 1990s pa. Matapos na pasay yung EPIRA Law. It's not a secret that the Philippines has one of the highest power sa mga Sa pinakamataas na singil pinakamatis. Sa talaga ng tayo. kuryente sa riyon. Talo natin ang, for example, Vietnam, Malaysia, Indonesia at Thailand. Hindi lang natin parating talo sa singilan ang Singapore, South Korea at Japan. Pero ibang level naman kasi mga yon. At Yes. ibang level ang kanilang cost of living. Pero yung mga karango natin, Vietnam, for example, controlled ng gobyerno yung power rates. Ang Malaysia, Indonesia, subsidize nila ang power rates at yung pressure ng uling, for example, at ng langis. Ang Thailand is moderated nila ang power rates. So meron silang parang buffer of sorts. At hindi ko alam with the House of Representatives, Bok, pero kanina sa speech ni Senate President Win Gatchalian sa opening o sa pag-resume ng sesyon, kasama na ito doon sa sinasabi niyang mga priorities na talagang inisa-isa niya
kasama yung pagdating doon sa kuryente kung paano mapapababa yung singil. Also, nakakita rin ako ng mga sinabi ng Pangulo na sinabi rin ni Senate President Gatchalian. So mukhang magka-link yung kanilang, ewan ko baka nakausap na sila kung ano talaga yung mga gustong mga ipauna. At hindi ko alam if you have item about it, but siguro maganda rin, habang may time, maganda rin, Bok, yung sinabi tungkol doon sa pagpapababa ng tax. Oh yeah, we have an Ginhawa bill. Okay, sige. We will Puntahan get natin to yan that, mamaya. Gusto ko yan. Later. Pero among Sige. other things, for example, the way the President delivered this part of the speech is very populist. He's not asking, he's demanding Yes. on behalf of the consumers. At gusto ng tao Kaya marinig yung ganun. tayo yung mga tao nagpalakpakan. Kahit sa Senate kanina. Yun lang. Well, we don't know yet the numbers. It would be interesting to see the numbers. Kasi for example, he also talked about the value-added tax sa kuryente. That's more or less 12% Aha. of your electric bill. Laki rin Kung yun, tatanggalin ng 12% na yan, Correct. effectively government loses 12% of what it used to charge you in taxes. And maganda rin yung sinabi na batas para maamyandahan naman yung charter ng ERC para naman sa protection na nila yung consumer. So many things that can be done, Para nga, sabi mo nga, kung ibang bansa may buffer, at least may iba namang solusyon para pababa rin yung sigil ng Yeah, kuryente. but actually to me, the big question is, napag-aralan ba ng maigi yung mga numero? Kasi baka mamaya, Sinabi lang revenue para... loss to eh. Yeah, oo. Ayaw ng Malaking revenue loss yan. Ayaw ng yan, ng economic team yan. Kung ng gobyerno ng ganyang kalaking halaga sa mga revenue, saan ba niya babawiin yan? Yes, O kaya correct. saan siya magkakaltas ng programa? Hindi kasi ganun kabilis yun eh. Natanggalin mo yan, tapos na. Kailangan may pagbawian yan. Tingnan natin. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.